Ang Department of Trade and Industry naman iginiit na pinag-aaralang mabuti ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturers. Si Glazel Pardilla sa sentro ng balita. Tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food inflation. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahigpit na binabantayan ng DA ang galaw ng presyo ng bigas, mais, baboy, isda, manok, asukal at iba pang bilihin. Target ng pamahalaan na ma-stabilize ang presyo ng pagkain at tuluyan itong mapababa habang pinatataas ang kita ng mga magsasaka. A lot of investments are now being made for post-harvest like cold storages and rice processing systems that will help lower the price of goods sa consumers but increase farmer income. So nandun ho tayo at nakatuto ko si Presidente mismo dyan. Pinabibilis din ng pamahalaan ang paglalabas sa mga pantalan ng mga imported rice na pinatawa ng mas mababang taripa. Inaasahang mababawasan ng 5 hanggang 7 piso ang kada kilo ng bigas. It takes a few more months. When you reduce tariffs, it takes a few more months before you can feel the entire effect. So hopefully by tama-tama pagdating ng Pasko, medyo mas mababa na siguro. Iginit naman ng Department of Trade and Industry na hindi pa pinapayagan ng ahensya ang ilang manufacturer na itaas ang presyo ng kanilang mga produkto na may suggest sa retail price. Pero patapos na ang masusing pag-aaral ng DTI sa hirit na dagdag presyo. Dadaan pa ito sa final review ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque. 60 shelf-keeping units o produkto ang may hiling na price adjustment. Hanggang 3 piso ang hinihinging dagdag presyo ng ilang manufacturer ng sardinas dahil sa pagsipa ng presyo ng tamban at lata. Aabot naman sa 5 piso ang hirit na aumento sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sumirit kasi ang gasto sa petrolyo at pasahod sa mga empleyado. Sapat pa ngayon ang supply ng murang Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty pero bumaba na ang volume na nagagawa. Mahalagaan niya na pagbigyan ng industriya ngayong paparating ng holiday dahil ayon sa Phil Baking, mahalagang pagbigyan ng industriya ngayong paparating ng holiday at inaasahang tataas ang demand ng subsidized na tinapay. Naku ma'am, baka hindi namin talaga kaya. Baka mas makonti pa ang supply sa Pasko kapag kasi mas malaking mawawala po sa mga bakeries. Paano po let's say 100 pieces a day ang ginagawa, nagiging less than 50 na lang siya, 50 pieces, parang gano'n. Mula 6.1% inflation rate noong 2023, bumaba ito sa 3.3% na karaang buwan ng Agosto at inaasahang bababa pa sa 2.5% pagdating ng Setyembre. Gumagawa ng hakbang ang Administrasyong Marcos para mapigilan ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Pinapaspasan ang verification process ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy para maibigay na ito sa pamamagitan ng online payment. Nananatili ring exempted sa toll fee ang mga truck na may lulang agricultural products na karaniwang ginagamit bilang raw material sa mga manufacturer. Habang ang dagdag singil naman sa kuryente ng Meralco, pinautay-utay ng pamahalaan para di masyadong mabigat sa mga consumer. Glazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.